Diba? O, ngayon, mga kababayan, dahil nagsalita na po itong yung spokesperson ng ICC, nakita nila ang magiging resulta. Dahil nakita nila ang resulta, mga kababayan, napansin nyo ba, etong si Sara Duterte ay nagsalita na sabi niya, BBM resign. Akala kasi nila may pag-asa. Akala kasi nila, itong mga taong ito ay papaniwalaan. Akala nila makakalabas itong si Digong dahil doon sa interim release. Di ba? Gusto nilang paniwalaan yung mga supporter nila na ang Tatay Digong nila ay makakalaya. Kaya ngayon mga kababayan, ginagalit nila. Sinusundan yung mga sinasabi ng tao na BBM resign, BBM resign. At itong si Sara Duterte, bigla na lang ulit, nagka-amnesia. Wala daw sinabing BBM resign. Nako Sara Duterte, alam mo sa totoo lang, manang-mana ka na sa tatay mo. Hindi ko alam kung ikaw ba nakapentanil ka rin ba? Nagtatanong lang ha. Wala akong sinasabing totoo. Pero mga kababayan, etong si Sara Duterte, talagang nakakabato na, nakakainis na. Talagang iba na yung pinapakita. Oh, ito, pakinggan ninyo. Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Wala ako sinasabi ever na magdapat mag-resign as BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them example. Yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan? Wala po kami nakikita. Marcos resign. Grabe naman. Ano nangyari doon, Sara? Sino tong ano? Sino ba to? Si Fiona ba to? Hindi ba si Sara to? Umulto lang ba to? Yung nagsabi ng BBM resign dahil hindi mo alam bakit kailangan mag-resign kasi hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mamuno. Multo ba to? Sara, mabuti sana kung walang nakakuha ng camera. Walang nakapag-video sa'yo. Tapos sasabihin mo, wala kang sinabing resign. What? Anak ng tinapa, guys. Alam nyo, mga DDS, no? Mga kababayan, ako once din ako naging DDS, di ba? Sinuportahan ko yan si Digong kasi nga, dahil kay Aimee, nagpauturin ako dyan. Meron pa nga akong pa-bowler yan dati dito eh. Hindi ko tinatanggal. Diba? Pero guys, pag ganito, nakikita nyo na tinatarantado na kayo ng pinopoon-poon-poon ninyo. Diyos ko, mag-isip na kayo ha. Baka mamaya, sabihin nyo, magre-reflect na nga ako. Tingnan ko nga, saan pa ba ako patutungo? Sabihin nyo, tao pa ba ako? Kasi, kapag etong pinuno ninyo, yung sinisimpatize nyo, ay niloloko na kayo, siguro, it's about time, mga kababayan, na kayo, tanggapin nyo na sa sarili nyo, na niloloko na kayo ng mga taong to, na tinatarantado na kayo, at pinaglalaroan at ginagamit na kayo. Diba? O, ulitin ko, mga kababayan, sino ba yung nagsalita na BBM resign? Multo ba ito? Ano ba ito? AI? Gawa-gawa lang ba ng media ito? Ng DZBB? Ng GMA? Ng ABS? At kahit na ng mga vlogger? Siguro naman mahirap gawin to, mga kababayan. Tapos biglang sasabihin mo, hindi wala akong sinabi. Gunggo. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno.
wala ako sinasabi ever na dapat mag-resign as BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them example. So, yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan? Wala po kami nakikita. Marcos Namalikmata tayo no Ray ano. Baka ano yan, masamang elemento po. Baka engkanto po yan. Ginagaya lang po si Sara Duterte. Kaya po tayo po ay magpatawas. Tayo po ay pumunta sa albularyo. Baka ang ating nakikita, sinasabulag na po tayo. Ginagamitan na po tayo ng sabulag. Mga kababayan, ang tingin natin doon ay eto si Sara Duterte, naririnig na rin po natin, aba, JP, tayo ata ang pupunta sa mental neto. Sara Duterte, hindi ko na malaman, no? Bakit kaya, Andrew, yung mga pamilya ng mga Duterte, parang puro may saltik sa ulo. Hindi, ganito papaliwanag ko sa inyo yan. Kidding aside. puro tayo kalokohan dito. Kidding aside, sabihin ko sa inyo, hindi nyo ba napapansin, like father, like daughter, si Digong, ganito ang style. Kapag babanat, mga kababayan, pag yung, alam natin, ang iniisip ko kasi, pag parang may tama ng penta, si Digong, ang tapang. Kung ano-anong mga sinasabi. Pag wala ng tama, sasabihin niya mabait si PBBM. Or, pag etong mga to, alam nila na merong there's something na parang makukorner sila, mga kababayan, biglang magbabago ng narrative. Biglang magbabait-baitan. Diba? Katulad nun, si Digong, sabi niyang ganon, si PBBM daw, nasa narcolis, adik, bangag. May adik tayong presidente, may bangag tayong presidente, may presidente tayo, nandun ang pangalan mo, sabi niya pang ganon. Diba? Pero mga kababayan, nung lumabas si Trillanes, sinabi na may ICC na, ang biglang narrative ni Digong, sabi niya, ay hindi wala akong sinabing ganyan, ma'am. Kahit na ipapatay mo ako, isang libong beses, wala akong sinabi niyan. Ipapatay ako ni Marcos. Sabi niyang ganun. Oh, tapos meron na naman. Mga kababayan, sabi niya, naulit na naman. 'Di ba? Wala talaga yang magawa yung Marcos na yan. Oh, nagwawala na naman itong si Tatay Digong. Tapos nung dahil akala nila wala na namang ICC, kung ano-ano naman mga pinapakalat, kung ano-ano naman mga pinagsasabi. Tapos, nung tinakot na naman sila, parang pinitik na naman sila, anong walang ICC? Biglang siguro nakaalam sila, no, na alarma, biglang nagbago na naman. Hindi hindi ko kaaway si Marcos. Yan si Marcos, kapag nakita mo yan, hindi yan makapatay ng ipis. Diba? Ganon, mga kababayan. Teka lang may tumatawag eh. Naka-live po ako, naka-live. Sorry. Naka-live. Ayun, misis ko tumatawag. Sabi ni Imelda Karanagan, yes, tama po kayo. Dapat siguro hagisan natin ng asin. Baka tayo namamaligno. Baka tayo namamaligno. Baka tingin natin si Sara to, hindi pala si Sara to, ha? Baka tayo yung mamental. Yan siya sabi ko. Sabi ni Jan Bautista, may saltik talaga mga Duterte. Ang kulit guys eh. Natutuwa ako talaga sa kanila. Hindi ko malaman ano ba talaga. Ipipilit nyo pa. Eh meron nga kayong video. Oh. Sabi ni Andrew, wag nyo na kami lokohin mga Duterte, gising na kami sa katotohanan. Tama. Oh. Diyos ko.
Bakit ganito ang buhay natin? Mahilig silang manloko. Mahilig, alam nyo, ginagawa nilang tanga, lalo yung mga tao. 'Di ba, imbis na turuan nila na maayos, turuan nila na mabuti, tinuturuan nila, nagtatanim sila ng galit. Mga kababayan, nagtatanim din sila ng kasinungalingan at nagtatanim sila ng hindi lang galit, kasinungalingan. 'Di ba? Yung pinakamatindi, mga kababayan, nagtatanim sila ng ng balita na wala namang katotohanan. 'Di ba? Oh. Gro? Sabi ni Ruben, ako talaga line, talaga pro ngayon kay BBM. Ako okay naman ang pamamalakad niya. Oo naman. Sir, 'di ba? Napakatahimik pero makita natin. Ang totoo niyan, kaya naman itong mga 'to nagwawala kasi na lumabas na yung kanilang bulok at si PBBM hindi nila kayang hawakan sa liig kasi ang gusto ng mga 'to continuity. Gusto nila ituloy ni PBBM yung usapan dun sa gentleman's agreement sa China, etc., etc. Yan ang gusto nila. Pero ba't gagawin ni PBBM yun? 'Di ba? Kaya sila nagalit, mga kababayan, dahil syempre pag hindi natupad yung kanilang hiling, lalabas ang baho. Nung lumabas ang baho, ayan na, away-away na.